Habang ang mga taga-baryo ay nag-aagawan sa mga hiyas, biglang lumabas ang madilim na ulap at umugong ang bundok. Bakit sila nagtakbuhan mula sa bundok? Paano humantong sa ganito? Alamin ang dahilan sa likod ng kanilang takot at desperadong paglikas mula sa nagbabagang putik. Isang tahimik na hapon, tinipon nila Kantaal, ang matalino at iginagalang na pinuno ng bayan, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pangamba. Hindi pa nila kailanman nakita sila Kantaal na ganito kabigat ang kalooban. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Wika nila Kantaal habang inaakay sila patungo sa malayong bahagi ng gubat, lampas sa mga landas na kanilang karaniwang nilalakaran. Habang sila'y nagpapatuloy, lumalalim ang hangin at tumitindi ang mga puno. Halos hindi naabot ng sikat ng araw ang lupa. Hanggang sa wakas, sila'y huminto sa paanan ng isang mataas na bundok. Nakalubog sa ulap ang tuktok nito. Mula sa araw na ito, Pabulong na sabi nila Kantaal. walang sino man sa inyo o sino mang taga-baryo ang dapat umakyat sa tuktok ng bundok na ito. Nagtaka ang kanyang mga tagasunod. Ang bundok ay tila puno ng mga bunga, malinaw na ilog at mayamang halaman. Isang binata, si Basi, ang nagtanong, Ngunit Lakan, bakit po? Mukhang napakayaman ng bundok at magagamit natin para sa ating bayan. Dumilim ang mga mata nila Kantaal. Ang nakikita ninyo ay hindi ang buong katotohanan. May mga bagay sa bundok na ito na hindi dapat hangarin ng tao sapagkat magdadala ito ng kapahamakan. Magtiwala kayo sa akin. At nagtiwala sila. Bawat isa sa kanyang mga tagasunod ay nangakong hindi kailanman aakyat sa bundok. Ipinasa nila ang utos nila Kantaal sa mga taga-baryo at gaya ng inaasahan, ang mga tao'y sumunod. Sa pamumuno ni Lakan, umunlad ang kanilang bayan. Sapat ang pagkain, walang nagugutom, at namayani ang kapayapaan sa loob ng maraming taon. Ang karunungan nila Kantaal ang naging gabay ng lahat. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Walang nakakita sa kanyang pag-alis. Walang nakaalam kung saan siya nagpunta. Iniwan niyang buo ang kanyang tahanan at nakasandal pa rin sa pinto ang kanyang tungkod na parang saglit lamang siyang lumabas. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo'y naging taon, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Kantaal. Gayunpaman, umasa pa rin ang mga tao, naniniwalang babalik ang kanilang matalinong pinuno balang araw. Makalipas ang maraming taon, nagpatuloy ang kasaganaan, ngunit naramdaman ng mga taga-baryo ang bigat ng pagkawala nila Kantaal. Isang gabi, habang nagkakatipon sa paligid ng apoy, isang lalaking nagngangalang Dato ang nagsalita. Baka nasa bundok siya, marahil hinihintay niya tayo doon. Napahinga ng malalim ang mga tao. Si Maton, isa sa mga masunuring taga-baryo, ay nagsalita. Ngunit ipinagbawal iyon sa atin. Ipinag-utos nila Kantaal na huwag tayong aakyat. Matagal na yon. Sagot ni Dato. At wala na siya rito para pigilan tayo. Ano bang masama kung susubukan nating makita kung naroon siya sa tuktok? Sabi ng isa pa. Ang mungkahi ay nagsilbing apoy na nagpasiklab sa kanilang pag-usisa at kasabikan. Paano kung nandoon nga sila Kantaal? Ano kaya ang sikreto sa kanyang pagkawala? Kinabukasan, isang grupo ng mga taga-baryo ang nagtipon sa paanan ng ipinagbabawal na bundok, handang suwayin ang utos ng kanilang dating pinuno. Pagkalipas ng ilang oras ng pag-akyat, narating nila ang tuktok. Ang bumungad sa kanila ay labis na nagpatigil sa kanilang hininga.
isang malaking hukay na puno ng nagniningning na mga bato. Mga ruby, perlas, diamante, at iba pang mamahaling alahas ang kumikislap sa sinag ng araw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngunit di nagtagal, sumiklab ang kasakiman sa kanilang puso. Ang mga batong ito ay magpapayaman sa atin ng higit pa sa alinmang bayan. Tugon ng isang lalaki. Karapat-dapat tayo rito matapos ang lahat ng mga taon. Sumigaw ang isa pa. Nagunahan sila sa pag-agaw ng mga bato, nag-aaway para sa pinakamagagandang piraso. Ngunit biglang may isang tinig na pamilyar na umalingaw-ngaw mula sa paligid, isang boses na alam nilang lahat. Huminto kayo! Sigaw nila Kantaal, ang boses niya ay tila nagmumula sa lahat ng dako. Napahinto ang mga tao, ang mga kamay nila ay puno ng mga alahas. Ang boses nila Kantaal ay puno ng kalungkutan at galit. Alam kong ganito ang mangyayari. Ang inyong kasakiman at pagsuwayang nagdala sa inyo dito. At ngayon, ito rin ang magdadala ng inyong kapahamakan. Nakikiusap kami, Lakantaal. Pakiusap ni Dato, itinapon ang mga bato mula sa kanyang mga kamay. Akala namin hinihintay mo kami dito. Binalaan ko kayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lakantaal na parang kulog. Hiningi ko ang inyong tiwala. At ngayon narito na ang kapalit ng inyong pagkakamali. Biglang dumilim ang kalangitan. Umugong ang malalakas na kulog at kidlat ang bumasag sa mga ulap. Nagsimulang manginig ang lupa at nahulog ang mga tao mula sa kanilang kinatatayuan. Isang nag-aalab na apoy ang sumabog mula sa puso ng bundok. Nagbuga ng abo at naglalagablab na lava. Nagtilian ang mga tao, takot na takot at nagmamadaling tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Kung saan dating nakatayo ang bundok, isang malawak na lawa ang naiwan, ang ibabaw nito'y kakaibang kalmado matapos ang kalunos-lunos na sakuna. Wala nang natira mula sa mga taga-baryo, ang kanilang kasakiman ang naging dahilan ng kanilang pagkawasak. Ang mga tao mula sa karatig na mga lugar ay kalaunay tinawag itong Lawa ng Taal bilang alaala kay Lakantaal, ang matalinong taong nagpilit na iligtas sila mula sa kanilang sariling kasakiman. Ngunit ang aral ng bundok ay umalingaw-ngaw sa bawat henerasyon, ang panganib ng kasakiman at pagsuway, at ang hindi na mababaling mga kahihinatnan ng pagtataksil sa tiwala. Mga apo ko, ang kwento ay nagtuturo na ang kasakiman at pagsuway ay nagdudulot ng kapahamakan habang ang karunungan, respeto at kasiyahan ay nagdudulot ng kapayapaan at kasaganaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, marahil ay magugustuhan. Noong unang panahon, sa kalagitnaan ng malawak na dagat Pasipiko, isang malaki at makapangyarihang higante ang namuhay sa isang kuweba kasama ang 3 niyang anak na babae. Si Minda, ang panganay na may mahahabang buhok na kasing itim ng gabi. Si Luz, ang pangalawang anak na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. At si Bisaya, ang bunsong may masayahing ngiti at buhok na parang alon ng dagat. Ang kuweba ay tahimik at mapayapa at walang sino man ang nakakaalam ng mga panganib na nagkukubli sa ilalim ng karagatan. Isang araw, nagpasya si Amang Gante na mangaso sa kabilang pulo. Ang kanyang matipunong katawan ay naglakbay patungo sa dagat, ngunit bago siya umalis, humarap siya sa kanyang 3 anak at mahigpit na nagbilin. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba, tulad ng kulog sa kalangitan. Huwag kayong lalabas ng kuweba. Maraming panganib sa paligid. Maghintay kayo rito hanggang sa aking pagbabalik. Ang 3 magkakapatid ay sabay-sabay na tumango, ngunit sa kaloob-looban ng isip ni Minda may namuong plano. Nang makaalis ang kanilang ama, nagsimula na silang maglinis ng kanilang kuweba.
Si Luz ay maingat na nagwawalis at si Bisaya naman ay masiglang inaayos ang mga bato. Ngunit si Minda ay napapalingon sa labas. Tila ba may tinig na tumatawag sa kanya mula sa kalaliman ng dagat. Paano kaya kung sumilip lang ako saglit sa labas? Hindi naman malalaman ni Ama. Pagkawala ng kanyang mga kapatid sa kanyang paningin, si Minda ay tahimik na lumabas ng kuweba. Hindi niya alintana ang bilin ng kanyang ama, sapagkat ang malalakas na alon na humahampas sa dalampasigan ay tila nagaanyaya sa kanya na makipaglaro. Sinundan niya ang masiglang alon, tumakbo at tumawa habang nilalapitan ito. Hindi alintana na siya'y unti-unting napapalayo mula sa pampang. Habang siya'y abala sa paglalaro, isang dambuhalang alon ang biglang sumulpot mula sa gitna ng karagatan. Tila may buhay na nagmamasid kay Minda mula sa malayo. Ang alon ay pumailan lang at nagkakapit sa katawan ni Minda na para bang isang dambuhalang kamay, sabay na hinigop siya papunta sa kalaliman ng dagat. Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Narinig ni Luz at Bisaya ang mga sigaw ni Minda at ang kanilang mga puso'y agad na kumabog ng matindi. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at tumakbo papunta sa dalampasigan. Ang mga paay mabilis at mabigat, puno ng takot at pangamba. Nang makarating sila sa pampang, nakita nila ang kanilang kapatid na si Minda, palubog na sa ilalim ng mga dambuhalang alon, halos wala ng lakas upang lumaban. Kailangan nating iligtas si Ate Minda. Halika, Luz. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, sabi naman ni Bisaya. Walang pag-aalinlangan, sina Luz at Bisaya ay sumuong sa tubig. Ang mga kamay nila ay nakaabot kay Minda. Ngunit ang alon ay napakalakas, tila ba galit ang dagat at hindi sila tatantanan. Naramdaman nila ang malamig na yakap ng tubig at sa kanilang pagtatangkang iligtas si Minda, sila man ay nahila ng alon. Ang kanilang mga katawan ay nagkakawag, mga paa ay sumusipa, ngunit wala silang laban sa nagngangalit na karagatan. Sa isang malupit na iglap, ang tatlong magkakapatid ay nilamon ng dagat at ang kanilang mga tinig na humihingi ng saklolo ay nawala sa ingay ng mga alon. Nang bumalik si Amang Gante mula sa pangangaso, umaasa siyang sasalubungin siya ng kanyang mga anak, ngunit tumambad sa kanya ang katahimikan. Sa kanyang bawat hakbang, ang kanyang puso ay lalong bumibigat. Wala ni isa mang sumalubong sa kanya, kaya't nagmadali siyang hanapin sila sa bawat sulok ng kuweba. Ngunit walang anino ng mga anak niya. Walang sagot. Hinanap niya sila sa paligid ng kuweba. Ang kanyang mga hakbang ay nagiiwan ng mga bakas sa buhangin, ngunit walang makitang senyales ng kanyang mga anak. Pinuntahan niya ang ilang malalapit na pulo, ngunit kahit anino nila'y wala. Baka kaya may pumuntang ibang tao at dinala silang pilit. Biglang umalon ulit ng malakas at dumagundong. Ang alon ay mas mataas pa sa mga puno, tila ba may puot na bumabalot dito. Napalingon si Amang Gante sa karagatan at nabuo sa kanyang isip ang pinakamasamang senaryo, baka nalunod ang tatlo. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, parang hinahati ang kanyang puso sa gitna ng mga alon. Nagmamadali siyang dumako sa malayo at hindi nagkamali ang kanyang hinala. Nakita niya ang labi ng ilang piraso ng damit na nakasabit sa isang bato. Para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niyang bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito, ni hindi sila natutong lumangoy. Patawarin niyo ako, mga anak ko, kung sana'y nakinig kayo sa akin. Si Amang Gante, sa kanyang kalungkutan at pagsisisi, ay umupo sa pampang at humagulhol, hinayaan ng mga luha niyang mahulog sa malamig na buhangin. Sa sobrang lungkot at pagod, napahilig ang higante sa isang bato at tuluyang natulog, isang mahaba at malungkot na pagkatulog.
Nang magising ang higante, may nakita siyang wala doon dati. 30 ang biglang lumitaw sa gitna ng dagat. Sila nga, sina Luz, Visaya at Minda. Naging mga pulo upang manatili sa aking tabi. At mula noon, tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao ang 30 pulo, simbolo ng kanyang mga anak. Sa bawat pagpatak ng ulan at hampas ng alon, mula sa napakasayang tipaklong na ito, umaawit at tumutugtog ng biyulin, ay naging isang malungkot at gutom na tipaklong. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Tunghaya ng isang maikling kwento ng Ang Langgam at ang Tipaklong. Isang maaraw na hapon sa kalagitnaan ng tag-init, abala si Langgam sa pagkokolekta ng mga butil ng palay at mais. Kahit pawisan, matiyaga siyang naglalakad patungo sa kanyang bahay bitbit ang mga butil na inipon. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang mga darating na araw ng tag-ulan. Habang naglalakad, biglang narinig ni Langgam ang masayang tunog ng biyulin. Lumingon siya at nakita si Tipaklong na nakaupo sa isang malapad na dahon, tumutugtog ng masayang awitin. Hindi maiwasang mapansin ni Tipaklong ang kanyang kaibigan. Langgam, bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Tipaklong habang pinapatugtog ang huling nota ng kanyang kanta. Halika, maglaro ka muna. Napakaganda ng araw, sayang naman kung di mo masulit. Ngunit umiling si Langgam. Pasensya na, Tipaklong. Kailangan kong mag-ipon ng pagkain para sa tag-ulan. Kapag dumating ang bagyo at ulan, baka wala tayong makain. Ngumiti si Tipaklong at humagikik. Tag-ulan? Sobrang tagal pa niyan, Langgam. Halika na, magsaya tayo. Nagpatuloy si Langgam sa kanyang gawain, hindi na alintana ang tawag ni Tipaklong. Samantalang si Tipaklong ay muling nagpatuloy sa paglalaro, tumatalon mula dahon papunta sa isang tangkay ng halaman, walang pakialam sa mga araw na dumarating. Lumipas ang ilang linggo at bumuhos ang malakas na ulan. Dumating na ang tag-ulan at natagpuan ni Langgam ang sarili sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Komportableng nagpapahinga at masayang kumakain ng mga pagkaing kanyang inipon. Samantala, si Tipaklong ay nanginginig sa lamig. Basang-basa siya at gutom na gutom dahil wala siyang naipon na pagkain. Napilitang pumunta si Tipaklong sa bahay ni Langgam, umaasa na matutulungan siya ng kanyang kaibigan. Langga, mahinang tawag ni Tipaklong habang kumakatok sa pintuan. Pahingi naman ng kaunting pagkain. Nagugutom na ako. Binuksan ni Langgam ang pinto at tiningnan si Tipaklong. Ano ang ginawa mo nung tag-init, Tipaklong? Bakit hindi ka nag-ipon ng pagkain? Nahiya si Tipaklong at yumuko. Naglaro ako, tumugtog at nagpakasaya. Hindi ko naisip na darating agad ang tag-ulan. Huminga ng malalim si Langgam at sumagot. Yan ang napala mo sa pagiging tamad at walang paghahanda, Tipaklong. Ang pagkain ko ay sakto lang para sa akin. Dapat ay matuto kang maging masipag at maghanda sa susunod. Walang magawa si Tipaklong kundi maglakad palayo, basang-basa at nagsisisi. Sa kanyang puso, alam niya na sa susunod na tag-init, hindi na siya magpapabaya. Mangangako siyang magiging masipag tulad ni Langgam upang hindi na muling maghirap kapag dumating ang tag-ulan. Ang kasipagan at paghahanda sa hinaharap ay mahalaga upang maiwasan ang paghihirap sa panahon ng pangangailangan.
Hindi habang buhay ay nasa kasaganahan tayo mga apo. Gayahin silang gam at maging handa sa oras ng pagsubok. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at malinis na ilog, nakatira si Juan Tamad. Kilala siya sa kanyang matinding katamaran, palaging naghahanap ng madaling paraan para makuha ang gusto niya. Isang mainit na hapon, naglalakad-lakad si Juan sa mga bukirin, walang direksyon at tila walang iniintindi. Naririnig na niya ang pagragasa ng kanyang tiyan, malakas na nag-aalala dahil wala siyang kinain mula umaga pa. Ngunit sa halip na humanap ng makakain o magtrabaho sa bukid, nagpalibot-libot lang siya, tumitingin-tingin na parang nagbabakasakali na may dumating na pagkain. Matapos ang ilang minutong paglalakad, napansin niya ang isang puno ng bayabas sa di kalayuan. Ang mga bunga nito'y hinog na hinog, nakabitin at kumikislap sa sikat ng araw. Napahinto si Juan at ngumiti ng tamad. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Hihiga ako rito sa ilalim ng puno at hintayin ko na lang bumagsak ang mga bayabas. Dahan-dahang umupo si Juan sa ilalim ng puno, nagpakalapit-lapit sa mga hinog na bunga. Humiga siya, nakatingin sa mga bayabas at naghintay. Nakapikit-pikit pa siya, umaasang malalaglag ang mga prutas sa kanyang bibig. Ang ganda ng buhay. Ani Juan habang tinatamad pa ring abutin ang bunga. Lola, bakit ako magpapakapagod kung pwede namang maghintay? Lumipas ang oras at patuloy sa pag-ikot ang araw. Nakapikit si Juan, hinihintay ang bayabas na bumagsak, ngunit ito'y nanatiling nakakapit sa sanga. Samantala, dumaan ang isang matandang lalaki at nakita si Juan na nakahiga sa ilalim ng puno. Juan, anong ginagawa mo diyan? Nakanganga ka pa. Tanong ng matanda, tila nalilito. Hinihintay ko po na malaglag yung bayabas para diretsong mapasubo ko. Ayaw ko pong umakyat. Sagot ni Juan na tinuturo ang bayabas sa itaas. Naku, Juan, tatanda ka sa kahihintay dyan. Bakit hindi mo na lang akyatin at pitasin? Masyadong matrabaho, tatang. Tsaka matyaga naman ako, hihintayin ko na lang. Umalis na lang ang matanda, nangingiti sa kahibangan ni Juan. Dumilim na ang langit at lumamig na ang hangin, ngunit hindi pa rin umaalis si Juan sa kanyang pwesto. Ang kanyang tiyan ay patuloy na kumukulo sa gutom. Biglang dumaan ang isang batang lalaki na napatingin kay Juan. Kuya Juan, bakit ka po nandyan pa? Gabi na. Tanong ng bata, namamangha sa eksena ni Juan. Hinihintay ko lang itong bayabas na malaglag. Ayaw ko talagang umakyat. Kuya, hindi po yan malalaglag agad. Bakit hindi nyo gamitin ang tungkod ko para patumbahin? Alok ng bata, inaabot ang isang tungkod. Mas matrabaho pa rin yan. Umiling ang bata at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Juan, ngayon medyo nahiya pero ayaw pa rin gumalaw. Nang tuluyan nang nakatulog si Juan, dumaan muli ang gabi. Kinabukasan, naalimpungatan si Juan sa tunog ng mga dahon. Pagmulat niya, nakita niyang kulubot na ang bayabas at kinakain na ng mga ibon. Ang dating hinog at masarap na prutas ay tila lanta na. Ang tagal kong naghintay tapos ganito lang ang inabot ko. Biglang dumaan si Maria, isang batang masigla at kilala sa lakas at sipag. Nakita niya ang mga nahulog na prutas at tumingin kay Juan. Juan, kung umakyat ka lang kahapon, sana'y na-enjoy mo ang sariwang bayabas. Hindi ko naman naisip na ganun ang mangyayari. Juan, matututo ka rin. Ang katamaran ay walang maidudulot na maganda. Sunod, subukan mong magtrabaho para sa gusto mo. Puno ng pagsisisi si Juan. Hindi niya tuluyang iniwan ang kanyang katamaran sa kabila ng mga nangyari, pero natutunan niyang minsan,
Kailangang kumilos at magtrabaho para makuha ang nais sa buhay. Mahalaga ang pagsisikap upang magtagumpay. Ang katamaran ay magdudulot lamang ng pagsisisi at pagkakawala ng mga pagkakataon. Mga apo ko, huwag tularan si Juan at matutong magsumikap para hindi magsisi sa huli. Nagtalsikan sa dagat ang mga katutubo mula sa binti ng higanteng ang ngalo. Puno ng takot ang higante at panay ang pagsigaw ng aray. Paano nahantong sa ganitong tagpo ang dapat sanay matagumpay na paglalakbay ng mga katutubo? Noong unang panahon, may isang paniniwala na ang dagat ay hindi naman talaga maalat. Hindi katulad ngayon kung saan ang bawat patak ng tubig nito'y lasang asin. Paano nga ba nagbago ang dagat? Ayon sa matatanda, ang kwentong ito ay nagsimula noong mga sinaunang panahon nang ang mga tao sa silangan ay kailangang tumawid sa kanlurang bahagi ng daigdig upang makipagpalitan ng kalakal. Marami tayong asukal, sabi ng isang matandang lalaki sa kanyang tribo. Ngunit kailangan natin ng asin upang maipreserba ang ating mga pagkain. Kailangan nating magtungo sa kabilang ibayo upang makipagpalitan. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Pero ang paglalakbay ay hindi biro. Mahaba at mapanganib ang daan, kaya't inisip nila, bakit hindi tayo humingi ng tulong kay ang ngalo? Si ang ngalo, ang higante, ay kilala sa buong lupain. Napakalaki niya na kapag nahiga sa karagatan, ang mga binti niya ay nagiging parang tulay. At kahit na tila baga isang napakalaking nilalang na nakakatakot, siya'y mabait at palaging handang tumulong. Kapag siya ay nakatayo sa karagatan, makikitang ang kanyang ulo ay tumatama sa mga ulap at ang tuhod ay kasing taas ng mga kabundukan. Mahilig siyang maglakad-lakad sa paligid ng kanilang isla. Isang araw, sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng bahay ng mga pulang langgam. Nakakatuwa na sa kanyang sobrang kalakihan, siya ay nanginginig sa takot kapag nakakakita ng mga langgam. Subukan nating humingi ng tulong, sabi ng pinuno ng tribo. Malaki ang tiwala ko kay ang ngalo. Nagtungo sila kay ang ngalo at matapos ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, ngumiti ang higante. Sige, wika ni ang ngalo habang tumatawa ng mahina. Ilalatag ko ang aking mga binti sa dagat para magsilbing tulay. Tumawid kayo ng maingat at sisikapin kong hindi igalaw ang aking mga paa. Isinampa ni ang ngalo ang isang paa sa kanilang isla, habang ang isa naman ay itinapak sa isang napakalayong isla kung saan naroroon ang palitan ng asin. Oh, hayan na, tumulay na kayo, anya. At totoo nga, inilatag ng higante ang kanyang mga binti mula silangan hanggang kanlurang bahagi ng daigdig. Isa-isang sumampa ang mga tao, pasan-pasan ang mga sako ng asukal sa kanilang mga likod. Maingat silang naglakad, ingat na ingat, sapagkat alam nilang isang maling hakbang lamang ay maaaring humantong sa pagkalunod. Mag-ingat kayo, paalala ng pinuno. Tumingin sa inyong mga paa at huwag titingin sa ilalim. Sa kanilang pagdating sa kabilang ibayo, matagumpay nilang naipagpalit ang asukal sa mga sakusakong asin. Ngunit hindi nila napansin na sa kanilang paglalakbay, may ilang sako ng asukal na nabutas. At gaya ng kasabihan, kung nasaan ang asukal, siguradong darating ang langgam. Sa kanilang pagbabalik, may mga hindi inaasahang kasabay, ang mapupulang langgam na nakaamoy ng asukal sa mga binti ni ang ngalo. Tahimik at mabilis gumapang ang mga langgam hanggang sa nagsimula silang mangagat. Aray! Sigaw ni ang ngalo, nararamdaman ang maliliit na kagat. May mga langgam na kumakagat sa akin. Magkapit kamay tayo! Sigaw ng pinuno habang mabilis na sinusubukang tumawid pabalik ang kanilang grupo. Ngunit hindi na matiis ni ang ngalo ang pangangagat. Ipinagpag niya ang kanyang mga binti at sa isang iglap nagkagulo ang lahat. Wah! Huwag ninyong igalaw ang binti mo ang ngalo! Sigaw ng isang tao. Ngunit huli na at bumagsak sa dagat ang libu-libong katutubo kasama ang kanilang mga sako ng asin. Nailigtas naman sila ni ang ngalo, ngunit ang lahat ng asin ay lumubog sa ilalim ng karagatan. At mula noon, sinasabi ng mga matatanda na iyon ang dahilan kung bakit ang dagat ay naging maalat.
Noong unang panahon sa isang maliit na baryo, muling naging bida si Juan Tamad sa isang kwentong magpapakita ng kanyang walang katapusang katamaran. Isang araw, nagbigay ng gawain ng kanyang ina sa kanya. Juan, magpunta ka sa palengke at bumili ka ng mga alimango para sa tanghalian. Huwag mong kalilimutan na dalhin agad pa uwi at bantayan mong mabuti ang mga ito. Wow, ang sarap pa ng higa ko dito, Nay. Kanina ka pa nakahiga dyan. Magtatanghali na. Nasaan na ba ang pamalo ko? Alis na nga po, Nanay. Hayang nanay talaga. Puro na lang utos. Naglakad na nga si Juan patungong palengke. Napakaraming tao na nandoon. Palakad-lakad si Juan na akala mo ay namamasyal lang. Di kalaunan at nakakita din ng mga alimango at binili ang mga ito. O Juan, bantayan mong mabuti ang mga alimango at siguraduhing makararating sila ng ligtas sa inyong bahay. Paalala ng tindera kay Juan. Opo, madali lang yan. Sabi niya habang kinukuha ang alimango. Sa daan pa uwi, sobrang init ng araw at malayo pa ang kanyang lalakarin. Nag-isip si Juan dahil sa kanyang likas na katamaran. Napansin niyang ang mga alimango ay buhay na buhay at gumagalaw. Ang bigat ng mga alimango na to. Bakit ko ba dadalhin tong mga alimango? Kaya naman nilang maglakad. Naisip niyang baka mas madali kung hayaan na lamang niya ang mga ito na maglakad pa uwi. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga alimango sa kalapit na estero. O mga alimango, maglakad na kayo papunta sa bahay, ha? Alam niyo naman ang daan. Sabi niya habang nakangisi. Aantayin ko na lang kayo doon. Inilatag ni Juan ang sarili sa ilalim ng puno at nakatulog. Sa kanyang isip, sigurado siyang nasa bahay na ang mga alimango pagkagising niya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Juan na puno ng enerhiya, bagay na bihira para sa kanya. Excited siyang bumalik sa bahay at makitang dumating na ang mga alimango. Ngunit nang siya'y dumating, sinalubong siya ng galit na mukha ng kanyang ina. Andito na po ako, Inay. Juan, nasaan na ang mga alimango? Kanina pa ako nag-aabang dito. Ha? Naku, Inay! Hindi pa ba sila dumarating? Pinauwi ko na silang mag-isa. Sinabi ko sa kanila na alam nila ang daan. Nanlaki ang mata ng kanyang ina at napailing sa sobrang inis. Juan, paano makakarating dito ang mga alimango kung hindi mo sila binantayan? Umaalagwa yang mga alimango sa kung saan-saan. Nasaan na ba ang pamalo ko? Agad na kumaripas ng takbo si Juan palabas ng bahay habang hinahabol ng mga sinelas na binato ng kanyang inay. Pilit hinahanap at hinabol ni Juan ang mga alimango na kumalat na sa buong baryo. Tumakbo siya mula sa isang dulo ng baryo hanggang sa kabilang dulo, habol ang ilang alimango na pumunta sa ilog. Ang ilan na may nasa ilalim ng isang bahay kubo at ang ilan ay nasa paligid ng palengke. Habang tumatakbo si Juan at sinusubukang hulihin ang mga alimango, nagtatawanan ang mga tao sa baryo. Juan, ano ba yan? Hahabulin mo pa ang hapunan mo? Nakakatawa ka talaga, Juan. Walang kapantay ang katmaran mo yan tuloy. Si Juan naman ay hirap na hirap pero tila wala pa ring balak baguhin ang kanyang asal. Pawis na pawis siya habang tumatakbo, hinahabol ang mga alimango na tila mas mabilis pa sa kanya. Nang sa wakas ay nahuli niya ang isa, biglang tumakbo ang dalawa pang natitira. Hoy, balik dito! Ayoko nang tumakbo, gusto ko na lang kumain.
Pagkatapos ng ilang oras ng pagtakbo at paghabol, dahan-dahan niyang nakuha ang mga alimango. Pagbalik niya sa bahay, naghihintay pa rin ang kanyang ina, na mukhang mas lalong nainis. Aba, Juan, hindi ka pa ba natututo? Huwag mong hayaang maglakad ang pagkain natin. Pero si Juan kahit pagod na pagod ay ngumisi pa rin. Inay, magaling naman akong humabol, di ba? Hehehe. At sa huli, tila wala pa ring natutunan si Juan tamad. Patuloy pa rin siyang tamad at sa pagkakataong ito, mas naging pabaya pa. Kaya mga apo ko, huwag tumulad kay Juan na sa halip na nakatipid ng oras at lakas ay nag-aksaya ng pagod dahil sa kanyang katamaran. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, ano ang nangyari kay Serena na mula sa masasayang tagpong ito ay nauwi sa paghihinagpis at kalungkutan? Isang kwento ng isang dalagang mortal na handang iwan ang lahat para sa pag-ibig sa ilalim ng dagat at isang lihim na sakripisyo na magbabago sa lahat. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baybayin, namuhay si Serena, isang napakagandang dalaga na kasama ang kanyang ina. Tuwing dapit hapon, nauupo si Serena sa isang malaking bato, sinusuklay ang kanyang mahaba at makintab na buhok habang kumakanta ng matamis na awit. Hangin sa dagat, huwag mong kalimutan. Haplos ng alon, ako'y yayakapin. Ang kanyang tinig ay umaabot hanggang sa kailaliman ng dagat, kung saan narinig siya ng isang litaw, isang nilalang dagat na kalahating tao at kalahating isda. Ang litaw ay agad na naakit sa kanyang tinig at kagandahan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ninais niyang makita at makasama si Serena. Sino kaya ang nilalang na may ganitong kagandang tinig? Kailangan ko siyang makita. Umaahon sa dagat ang litaw sa gabi, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, dala ang kanyang damdaming puno ng paghanga. Bawat gabi, umaawit siya mula sa ilalim ng dagat. Hangin sa dagat, huwag mong kalimutan. At nagiiwan ng mga bulaklak at kayamanan sa tapat ng bahay ni na Serena. Ako'y yayakapin, tahimik na gabi, bituin sa kalangitan. Pag-ibig dadalhin sa agos ng halaman, dagat ang tahanan. Ngunit, napansin ng ina ni Serena ang mga kakaibang pangyayari. Pinagbawalan niya si Serena na lumabas ng bahay sa gitna ng kanyang mga pangangamba. Serena, huwag kang lalabas ng bahay mula ngayon. Nararamdaman ko ang presensya ng isang nilalang na hindi natin dapat pagkatiwalaan. Babala ng ina sa kanya. Ina, bakit? Wala namang masamang nangyayari. Maiinip na ako rito sa loob. 2 linggo ang lumipas at si Serena ay unti-unting nagagalit at nawawala ng sigla dahil sa pagkakakulong sa bahay. Isang umaga, habang abala ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal, napansin ni Serena ang isang kumikinang na bagay na nagniningning sa gilid ng tubig. Lumabas siya ng bahay upang siyasatin ito. Ano kaya ang makinang na yon? Mukhang mahalaga. Sa gilid ng dagat, natagpuan ni Serena ang isang diamanteng kasing laki ng niyog na sumasayaw kasama ng mga alon. Hinawakan niya ito at sa kanyang pagdampi sa tubig, isang malaking bula ang bumalot sa kanya at iniangat siya sa ere patungo sa ilalim ng dagat. Sa isang iglap, dinala siya ng bula sa palasyo ng litaw sa ilalim ng dagat. Nang dumating si Serena, nakita niyang kumikislap ang araw mula sa ibabaw tulad ng isang korona sa kalangitan. Isang malambing na tinig ang tumawag sa kanya. Serena, narito ka na. Ako ay isang litaw ang nilalang na matagal nang humahanga sa'yo. Paglingon ni Serena, nakita niya ang kalahating tao at kalahating isda na nilalang. May mga matang puno ng kabutihan at
pagmamahal. Sa kung anong kadahilanan ay hindi natakot si Serena, magaan ang loob niya sa binatang dagat. Ikaw ang umaawit tuwing gabi? Ang mga bulaklak? Ikaw ang nag-iwan? O Serena, ipinakita ko sa iyo ang aking damdamin sa pamamagitan ng mga regalong iyon. Ngunit higit pa riyan, nais kong ipakita ang aking kaharian sa ilalim ng dagat. Sa ilang araw na naroon si Serena, ipinakita ng litaw ang kanyang malawak at mahiwagang kaharian sa ilalim ng dagat. Ang mga perlas at hiyas ay kumikislap at ang mga halaman dagat ay sumasayaw sa alon. Sa maraming araw na pumalagi si Serena sa kaharian ng litaw, nakita niya ang kabutihan niya sa mga nilalang na pinamumunuan niya at nakita niya rin kung gaano siya kamahal ng mga ito dahil sa kanyang mabuting loob at masaganang pamumuno. Nahulog ang loob ni Serena sa litaw. Naging napakubuti mo sa akin at nakita ko ang pagmamahal ng lahat sa iyo. Ngayon lamang ako nakaramdam ng pagmamahal na ganito. At nais kong malaman mong mahal kita. Nais kong manatili dito, kasama ka. Kung nais mong manatili, kailangan mong uminom ng isang eliksir na magpapabago sa iyo. Sa pamamagitan ng isang hibla ng aking buhok, makagagawa ako ng isang eliksir at maaari kang maging tulad ko, kalahating tao at kalahating isda, at ikaw ay magiging immortal na mabubuhay hanggang sa dulo ng panahon. Masayang tinanggap ito ni Serena ng walang pag-aalinlangan at alam niyang makakasama niya ang litaw sa mahabang panahon. Hindi niya nanais mawalay pa sa litaw at napalapit na rin siya sa mga nilalang dagat. Maingat na kinuha ni litaw ang isang hibla ng kanyang buhok, inihanda ang eliksir at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos niyang inumin ang mahiwagang inumin, naramdaman ni Serena ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Linggid sa kaalaman ni Serena, isang malaking sakripisyo ang binigay ng litaw para makapamuhay siya sa ilalim ng dagat. Pagsapit ng paglubog ng araw, umakyat sila sa ibabaw ng dagat at binisita ang ina ni Serena. Nakita nila ang ina na malungkot sa labis na pag-aaalala sa pagkawala niya, nakatanaw sa dagat. Nagpakita si Serena sa ina habang ang litaw ay naghihintay sa di kalayuan. Halos himatayin ang kanyang ina nang makita ang anyo ng kanyang anak, ngunit agad na lumusong sa dagat upang salubungin siya. May agam-agam, ngunit nang makita niya ang labis na pagmamahalan ng dalawa, binasbasan niya ang kanilang pagsasama. Kung ito ang nais mo, Serena, tatanggapin ko. Mahal na mahal kita, sabi ng ina. Sa loob ng 100 taon, namuhay ng masaya si Serena at ang litaw sa ilalim ng dagat. Nagkaroon sila ng mga magagandang anak na babae at sa bawat isa sa kanila ay may natatanging kagandahan na namana mula sa kanilang mga magulang na sa kalaunan na namuhay sa iba't ibang parte ng malawak na karagatan. Sa puso ng alon, walang hanggan, walang hanggan. Ngunit pagsapit ng ika-100 taon, bumulong ang litaw kay Serena. Oras na upang harapin ko ang kapalit ng iyong immortalidad. Ako'y naging isang mortal simula nang inumin mo ang eliksir. 100 taon mula noon, ako ay magiging bato. At nalalapit na ang araw na iyon. Serena, ang 100 taon na kasama ka ay mas mahalaga kaysa sa walang hanggang buhay na wala ka. Serena, palagi kitang mamahalin. Kinaumagahan, hinalikan ng litaw si Serena at lumangoy patungo sa pintuan ng kanilang tahanan kung saan siya'y naging isang bato. Ipinagluksa ni Serena ang litaw. Puno ng kalungkutan, umakyat si Serena sa dalampasigan at nagbagong anyo bilang tao. Sa kanyang pagluluksa, sumunod siya sa prosesyon ng Birheng Maria, umiiyak habang naglalakad. Sino kaya ang mahiwagang babaeng ito? Bakit siya mukhang malungkot? Matapos ang prosesyon, sinundan ng ilang taga-nayon si Serena patungo sa isang katubigan. Nang siya ay dumating sa gilid ng tubig, nakita nilang bumukas ang mga alon at binigyan siya ng daan pabalik sa kanyang palasyo sa ilalim ng dagat. Litaw, magpakailanman akong magpapasalamat sa regalong ibinigay mo sa akin.
ang ating pagmamahalan, ang ating mga anak, at ang aking immortalidad. Sa puso ng alon, walang hanggan, walang hanggan. Ang Sa isang nayon malayo sa kabihasnan, matatagpuan ang bakuran ni Tandang Kadyong. Isang matanda na kilalang kilala sa buong bayan bilang hari ng karamutan. Hoy! Alis sa bakuran ko. Si Tandang Kadyong, natanyag sa pagiging ubod ng maramot, ay namumuhay ng mag-isa sa gitna ng isang bakurang napapalibutan ng mga halaman. Hoy! Alis sa bakuran ko. Bagaman laging hitik sa bunga ang kanyang mga puno, walang sino man ang maaaring humingi dahil sa kanyang labis na pagkadamot. Minsan nga ay maging sa gabi ay makikita ang matanda na nagbabantay sa kanyang bakuran. Hoy! Alis sa bakuran ko. Ang mga bunga dito'y ipinagpipili, hindi ipinapamigay. Hoy! Alis sa bakuran ko. Isang umaga, isang matandang babae mula sa malayong lugar ang naligaw sa harap ng bahay ni Tandang Kadyo. Matapos ang mahabang lakad, siya'y labis ng pagod at gutom. Ang dami ng bunga ng bayabas, mukhang mura lang naman. Marahil ay pwede akong makahingi ng 1 o 2 sa may-ari. Sabi ng matandang babae, baka sa kanyang mukha ang gutom. Kaibigan, pwede po bang makahingi ng 1 bayabas? Gutom na po ako. Sabi ng matandang babae kay Tandang Kadyong. Hindi! Hindi ito ipinamimigay. Bukas darating ang suki kong tagabayan at bibilhing lahat ng mga bayabas na ito. Pagdadamot ni Tandang Kadyong, kahit 1 lang po sana, pagmamakaawa ng matanda. Sinabi ng hindi. Wala. Pinaghirapan ko iyan at hindi ko ipamimigay sa iba. Sabay talikod ni Tandang Kadyong sa kausap na matanda. Napabulong na lang ang babae. Labis ang karamutan ng taong ito. Naway parusahan ka ng bathala sa iyong asal. Siya na ang bahala sa iyo, tugon ng babae na may halong panunumpa. Hoy! Alis sa bakuran ko. Mula noong araw na iyon, hindi na muling nakita si Tandang Kadyong. Ilang araw ang nagdaan at ni anino ng matanda ay hindi nakita ng mga taga-baryo. Isang grupo ng mga kabataan ang lumapit sa bahay ni Tandang Kadyong at nag-usisa. Tahimik ang bahay. Subukan nga nating pumitas ng bayabas. Baka wala na talaga si Tandang Kadyong. Isa sa mga bata ang dahan-dahang lumapit sa isang puno at pumitas ng prutas. Tahimik, walang sumigaw sa kanila. Walang nagalit. Bulong ng bata na tila may pag-aalala. Nagpasya silang pumasok sa bahay. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Bigla na lamang isang napakalaking ibon na may matatalas na tingin at bilugang mga mata ang lumipad palabas ng pinto na gumulat sa mga bata. Hinabol ng ibong ito ang mga bata. Tila ba galit na galit at pilit silang itinataboy. Anong klaseng ibon iyon? Sigaw ng isang bata na hingal sa kakatakbo mula sa ibon. Kamukha ni Tandang Kadyong. Mula noon, tinawag nila ang ibon na ito na Kwago. Laging nagbabantay at nagmamasid sa gabi. Matang kasing bilog ng katulad sa matanda. Naging simbolo ng karamutan ng ibon na ito. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang binabantayan ang mga bungang labis niyang ipinagkait sa iba. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang alamat ng Kwago. Mga apo ko, laging tatandaan na walang mabuting maidudulot ang karamutan. Maging mapagbigay hanggat maaari at tumulong sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw,
subscribe ka naman sa akin, apo ko. Nagsisimula ang ating kwento sa isang tahimik na bayan. Sa isang maliit na bahay, namumuhay si Juan kasama ang kanyang tiya, tiyo at mga pinsan. Si Juan ay naulila sa kanyang mga magulang sa murang edad at nasa pangangalaga ng mga kamag-anak na tila walang malasakit sa kanya. Mula umaga hanggang gabi, siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay habang ang kanyang mga pinsan ay puro laro at pahinga lang. Lagi nilang inaapi si Juan. Lagi na lang tinutukso si Juan. Pinagtatawanan siya dahil sa kanyang malaking ulo, maiitim na ngipin at makakapal na mapupulang labi. Pero kahit na ganoon, si Juan ay mabait at matyaga. Hindi siya nagrereklamo, bagkus ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod sa utos ng kanyang tiyo at tiya. Isang matulungin na bata, kinagigiliwan ng mga taong bayan dahil sa masayahin niyang karakter. Kahit napagod sa pagtatrabaho sa bahay, lagi pa rin nakangiti, nakalabas ang mga napabayaang ngipin. Kapag naglalaro ang mga pinsan sa bakuran, sinisiguro nilang hindi makasama si Juan. Madalas siyang sapilitang ipagtabuyan. Uy, dun ka lang sa gilid, Juan! Hindi ka bagay dito sa amin, puro amoy pawis ka! Sa sulok ng kanilang maliit na bahay, si Juan ay umupo, pilit itinatago ang kanyang mga luha habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga pinsan. Kahit anong gawin niya, hindi siya tinatantanan ng pang-aasar at pananakit. Sa mga maliliit na pagkakamali ay napapalo si Juan ng kanyang tiyahin. Pak! Tunog ng palo sa kanya. Tinatawanan lamang ng kanyang mga pinsan at ginagaya pa ang tunog ng palo at tutuksuhin siyang pak! Juan. Tuwing gabi, si Juan ay natutulog ng gutom dahil kinakain ng kanyang mga pinsan ang masarap na parte ng hapunan, habang siya ay binibigyan lamang ng tira-tirang kanin at patis. Isang maulang gabi, habang si Juan ay abala sa paghuhugas ng mga pinggan, biglang nadulas ang isang plato at nabasag ito. Agad na nagising ang tiya at tiyo, at ang mga pinsan naman ay tumawa ng malakas. Juan, ano ba ito? Nababasag mo na lang lahat ng gamit. Wala kang silbi. Ha ha ha! Pakwan! Pakwan! Ha ha ha! Pakwan! Pakwan! Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Juan ang kanyang nararamdaman. Umiiyak siya at tumakbo palabas ng bahay. Nang makalayo, napaluhod si Juan na patuloy na umiiyak. Bathala, hirap na po ako. Sana kunin mo na ako, hindi ko na po kaya. Biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan, tila tugon ng kalikasan sa hinaing ni Juan. Kinabukasan, nang magising ang kanyang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan, wala na si Juan. Sila'y naghanap ngunit sa halip, isang kakaibang halaman ang tumubo sa lugar kung saan huling nakita si Juan. Ano ito? Bakit may tumubong halaman dito? Sabi ng kanyang pinsan. Lumapit ang mga pinsan at napansin ang bungang bilog ng halaman na kasing laki ng ulo ni Juan. Nagdesisyon silang buksan ito. Tingnan mo, ang laman, kasing pula ng mga labi ni Juan. Oo nga, at ang mga buto, kasing itim ng kanyang mga ngipin. Habang tinitingnan nila ang bunga, unti-unti silang nakaramdam ng pagsisisi. Naalala nila kung paano nila hindi tinulungan si Juan. Sa halip ay panay pangungutya ang kanilang ibinigay. Juan,
Sanay mapatawad mo kami. Malungkot na tugon ng mag-anak. Tila naiintindihan na ang nangyari kay Juan. Natuto sa kanilang mga pagkakamali, inalagaan nila ang halaman bilang pagbibigay-pugay kay Juan. Tinawag nila itong Pak Juan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pangalan ng halaman ay naging Pakwan. At doon nagsimula ang kwento ng Pakwan, ang bunga na nagmula sa kabaitan at sakripisyo ni Juan. Mga apo, sana'y kapulutan ninyo ng aral ang kwento na ito, maging mabait sa kapwa at huwag manlait sa iba, maging kagaya ni Juan na masipag at masiyahin. Kung nagustuhan mo ang kwento ko ngayong araw, sana'y mag-like at subscribe ka sa aming munting channel.